Transport groups are holding another strike to protest the government's response to the ongoing oil crisis. For the details, we have mobile journalist Francis Rivera. Francis, go ahead. Yes, Diego and Angela, andito tayo sa Quezon City kung saan yan nagsagawa ng kilos protesta ang grupong Piston kanina doon sa may Santo Domingo Church. At ngayon nagpe-prepare sila para doon sa kusinang bayan dito sa may GR Araneta at andito nga tayo sa isang terminal kung saan nga tuloy-tuloy pa rin naman ang pamamasada ng ating mga kapatid at tsuper. Ito sila at ito. Hello po, sir. Ayan, sabi ko lang kayo, okay lang. Ayan, ayan. Kamusta po pamamasada natin? Sige. Kumain ako eh. Ito, sila yung mga nakatanggap na ng isa sa mga pagkain mula doon sa kusinang bayan na isasagawa rin mamaya. Ito, tanong natin yung ilang tsuper. Sir, kamusta ang pamamasada natin ngayong araw? Sorry, nakakain. Oo. Ayun, sige, mamaya araw. Pero, yes, sir. Sige. Mamaya. Pero, yes, sir. Kamusta pa pamamasada nyo? Ganun pa rin. May kita, kunti, mas malaki yung diesel sa kinikita namin. Pero nag-roll back kahapon, sir. Kamusta? Naramdaman ba? Diesel eh, kasi hanggang independent lang, abis lang ba? Tapos 125 pa rin yung isang litro ngayon. Kaya tuloy-tuloy pa rin ang biyahe nyo. Oo, wala na talaga eh. Hindi ka bumiyahe. Wala kang ikakain eh. Ayun. Thank you, sir. Yan, isa lamang yan sa mga tsuper na nandito at patuloy na bumabiyahe no, sa kabilang ng tigil pasada ng grupong Piston. At bukod sa transport group na Piston, yung Manibela rin ay nagsasagawa ng tigil pasada at kilos protesta naman. Dito rin sa Quezon City. Okay, Diego, Angela. Francis, itong Piston ngayon, yung, ano lang sila, strike lang, hindi tigil pasada. Ang Manibela, ang may tigil pasada and strike. Actually, yung nakausap natin kanina si Kamodi, yung iba daw sa kanilang mga miyembro ay itigil pasada yung sa grupo ng Piston, nagtigil pasada rin. Pero yung iba rin naman daw, since yung iba part ng cooperative, so kailangan din nilang talagang bumiyahe para kahit papaano may kitain pa or may matake po pa sila. So pati yung grupo ng o yung mga miyembro ng Piston, yung iba tigil pasada pero yung iba nabiyahe. Okay. Based dun sa So yung mga nakaka-cooperative, Francis, sila ang hindi magtitigil pasada. Pero yung mga may-ari ng sarili nilang jeep, sila ang magtitigil pasada today. Today lang. Today, and ini-encourage din ng presidente nila na si Kamodi na hanggang Friday magtigil pasada muna bilang protesta nga nila dito sa mabagal na aksyon ng gobyerno. Yun yung naririnig natin kanila sa sinagawa nilang programa sa harapan ng Santo Domingo Church. Okay, Francis, kasi if I'm not mistaken, today din magsisimula yung contract service na program ng gobyerno para sa mga PUV drivers, 'di ba? Yung bibigyan sila ng fuel subsidy, yung tapos pwede silang bibigyan din sila ng mga discount yung para do sa mga pasahero, etc. Meron bang sasali diyan sa kanila or hindi? Yes, Angela, yun din yung tinanong natin kay Kamodi kanina, kasi bukod nga doon sa rollback na ngayong linggo, meron din 10 pesos na discount. Pero yun nga, sabi din nila, halos hindi raw nila maramdaman. So, ngayon, yung iba sa kanila, tigil pasada muna, pero yung kahapon ng mga tsuper na pumasada sabi halos ganun pa rin, 100 pa rin daw kasi yung presyo ng diesel. Yes, if I'm not, saan ba to exactly Quezon City, sa Quezon City, Francis?
andito tayo ngayon sa may GR Araneta, sa may Oo. extension. Kasi if I'm Ah, not mistaken, yung contract service ng government natin will pilot muna dun sa mga 15 key areas, ano? Kaya hindi lahat ng mga drivers ay maaaring sumali. So yung iba, Quezon City meron, pero I know it's in along Commonwealth Avenue. Diego. yes. Mm. Francis, ang, Yes, ang, Angela. ang tanong dito, no, ano reaction nila na yung sa excise tax, kerosene lang at LPG ang tinanggalan at hindi yung diesel? Diesel. Yes, Diego. Yun din talaga ang medyo sama ng loob nila kasi simula raw nung March nung nagsimula nga itong mega all price hike, talagang ito na yung nilalaban nila no na puwagin yung excise tax or tanggalin yung VAT sa mga presyo ng langis. Pero yung nalaman nga nila yung balita na LPG lamang at kerosene, talagang medyo sumama yung loob nila dahil pangunahing ginagamit nila sa araw-araw crudo or yung diesel. So talagang medyo sumama yung loob nila dito. Kaya ngayon yun nga yung yun yung panawagan nila at narinig natin sigaw na sana magkaroon ng aksyon yung gobyerno sa nangyayaring crisis ngayon. All right, thank you for that. Mobile journalist Francis Rivera reporting live from Quezon City.